So, mga kababayan, eto na po, no? Umpisahan natin agad. Ayun, eto na ha. Mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay patungkol dito na nga, no, kay Sarah na kung saan ay umalma nga siya, mga kababayan, na pinangunahan ni Chiljuk, no, itong ilipat si Madriaga. Kasi bakit, mga kababayan? Hindi niya kasi maano, mga kababayan, hindi na niya kasi siguro wala na siyang power na baka may plano siyang ipatumba itong si Madriaga. Kasi kung naalala niyo po, mga kababayan, ay simula noong nagsampa itong si Lustay ay nagkaroon agad ng death threat itong si Madriaga. Kaya mga kababayan, ngayon nung pinagplanuhan na ng kamera na ilipat si Madriaga, aba, umalma siya. Bakit siya umalma? Dapat hindi siya umalma, hinayaan niya lang. Oo, kung talagang alam niya sa sarili niya na, 'di ba, mga kababayan, kung alam niya sa sarili niya hindi naman totoo si Madriaga, hindi naman to ganyan si Madriaga, dapat hindi siya umalma. Hinayaan niya dapat, no, kung anong gagawin. Ito po, mga kababayan, pakinggan niyo po. Ayan na, wait lang. Ito, buksan natin. Ayan, tapos Shopping online. ayan, may ads lang ha, mga kababayan. Walang sapat na basihan at pilit lang. Ito ang muling pagdepensa ni VP Sara sa hakbang ng Kamara na kumalat ng karagdagang ebidensya sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Ayan na. Pero para sa ilang mambabatas, wala raw dapat ikatakot ang pangalawang Pangulo Tama. kung wala naman siyang tinatago. O, di ba? Dapat ganun. Wala kang dapat ikatago. Wala kang dapat ikatakot kung wala kang tinatago. Bakit ka magre-react? So, ano bang pakialam mo kung ilipat ng Kongreso itong si Madriaga? Di ba ebidensya ang hanap? Ang sabi mo, kung may ebidensya kayo, i-impeach nyo ako. Sabing ganyan. Malaya naman kayo mag-impeach. Bakit ngayon magre-react ka na ilipat nila si Madriaga? Natural, isa kasi si Madriaga sa nakalagay doon sa impeachment complaint na gagamitin, no, nitong mga complainant sa impeachment mo si Madriaga. So malamang yung ang kanilang complaint at kanilang witness ay iingatan nila yan. At bakit ka magre-react kung alam mo sa sarili mong wala kang tinatago? 'Di ba? Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Yan. 'Di ba? Guilty kasi, 'di ba, Mamulay? Kung ilarawan ni Vice President Sara Duterte ang apela ni Akbayan Portales Representative Chel Jokno sa House Committee on Justice. Fishing expedition daw. Natural, mangangalap ng ebidensya o bakit? Hindi ba po pwedeng, siyempre hindi naman tanga po ang mga complainant dyan na magkaso sila or mag-file sila ng complaint na wala silang evidence. O hanggat hindi pa tapos yung hanggat hindi pa tapos yung trial dyan sa impeachment mo, hindi pa tapos yung hearing, no? Ay kailangan nila maghanap ng ebidensya. Malay natin, di ba, dadagdagan pa nila ng dadagdagan. Magulat ka nga dyan, baka sa kasagsagan ng hearing mo, biglang may surprise, di ba? May surprise na mangyayari dyan. Oo. Naku, bali-balita ko pa naman, ang mahiwagang ICC ay nadulas. Diba? Kaya mga kababayan, sa mga nakapanood po ngayon, si Chel Jokno po ang isa sa mga nangunguna dyan na gumawa ng resolusyon para ilipat si Madriaga. Ngayon, sa mga nagtatanong, bakit nga ba si Chel Jokno nangunguna dyan? Nako mga kababayan, baka nakalimutan nyo po. Ito nga, sabi ko nga sa inyo kanina, bago tayo mag-umpisa, si Digong kasi, na ang akala mo nung siya ang presidente, ay akala mo hindi na siya bababa sa pwesto, nang akala mo hawak na niya ang buong politika. Kung maalala nyo po, paano po ni Digong babuyin si Chel Jokno? Bawi-bawi lang yan. Diba? Ipakita ko sa inyo mga kababayan. Sabi nga ni Laila de Lima, no, hindi ako pinalaki ng tatay ko para maging duwag. Lumalaban ako. So ito po mga kababayan, pakita ko po sa inyo ha, Chel Jokno. Ayan na. Binastos ni Digong. Ito mga kababayan. Ito si Jokno. Siya pa daw mag-abogado. Alam mo, Jokno, sa totoo lang, bilib ako sa tatay mo. Pag nasa korte yun, noon, estudyante pa kami, talagang nanonood ako.
Pero ikaw, nung nakita kita, wala ka talagang sinabi. Magsalita ka parang, huwag lang may insulto yun, ha? Kaya mga janitor, huwag kayong mag-insulto total. Totoo naman janitor ka, di janitor ka, sundalo ka. Ito si Joke no, magsalita parang janitor. At saka, tumakbo ka ng senador, hindi kayo bumoto ng tao. Alam mo kung bakit? Pwede kitang biruin. Huwag kang magalit. Alam mo kung bakit hindi ka nanalo? Kasi kalaki ng ngipin mo. Ayan. Magsalita, kalahati ng panga mo lumalabas. Ayan. Kaya sa ako pa sa iyo, totoo. Tanungin mo, Pilipino nakikinig ngayon. Kaya kung magsalita ka, kalaki ng ngipin, no? Parang kung hanap ka ng, ano ba tawag niyan, basyador? Yung nagkatadyak ng pang patalas ng mga barbero. Diyan ka pumunta, ilagay mo yung ngipin mo doon. Ayan. Doon ka sa tadyak. Naglilibot yan. Bakit ganon binabastos kita? Putang inagalit ako sa iyo. Diba? Kita nyo? Ganyan ni Digong babuyin si Chil Jokno noon. Hindi iniisip ni Digong na itong mga binababoy niya, no, kung maghiganti man, dinaan sa tamang proseso. Ako, para sa akin, matatawag ko, naghihiganti si Chil Jokno. Pero yung paghihiganti ni Chil Jokno may dangal. Si Digong kasi noon pag bumira, wala eh. Alam nyo, sa totoo lang, kung tutuusin, cyber libel yun eh. Kaso hindi mo naman pwedeng kasuhang cyber libel si Digong kay presidente yan. May ano yan, immunity yan. Di yan tatablan, makapal mukha niyan eh. So ngayon, sabi ni Chil Jokno, sige, okay lang yan, palagpasin natin. Darating ang araw, makapaghiganti tayo dyan. Darating ang araw, no, makabawi tayo dyan sa mga pambababoy na yan. No. Eto na, mga kababayan. Ulitin ko sa inyo ha, huwag niyong kalimutan nito. Yung mga binaboy ni Digong, si Dilima, si Trillanes, si Jokno, si Dick Gordon. Yan, tandaan nyo yung apat na yan. Yung apat na yan na pinagbababoy ni Digong, na darating ang panahon, maghihiganti yan. Si Dilima, binaboy niya, pinakulong niya. Ngayon, naghihiganti na. Si Trillanes, binaboy niya. Tinawag niyang sundalong kanin. Trililing, ayun, nagpakulong sa kanya. Si Gordon, binaboy niya. Pero si Gordon maraming alam patungkol sa Parmali. Yung Parmali, bubuksan pa lang yan. Pending yung Parmali. Ngayon si Chil Jokno naman, bumawi. Ayan, si Sara naman. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan akala siguro ni Digong nung siya ang presidente, ay sa kanya na ang mundo. Di niya inisip 6 years lang. After 6 years, ayan na, ito pa. Hiling kasi ni Jokno ang agarang pagkuha ng kopya ng mga dokumentong makatutulong sa komite para suriin ang mga ebidensya sa impeachment at malaman kung may sapat bang batayan para rito. Giit ng bise, pinapatunayan lang na naturang apela na walang sapat na batayan ang impeachment complaints. Anong walang sapat na batayan ang impeachment complaint? Ito sa totoo lang, kung walang sapat na batayan ang impeachment complaint, dapat hayaan mo lang sila dyan magkalkal ng magkalkal. Di dapat hindi ka nagkaso kay Madriaga. Dapat hinahayaan mo lang sila dyan na mag-hearing. Di ba? Hinahayaan mo lang sila kasi kung alam mo sa sarili mong wala kang tinatago, wala kang kasalanan, di ba? Di ba dapat hamunin mo sila? Sige, kalkalin mo. Sige, kayo na bahala dyan. So ngayon, kaya ka umaray, kaya ka umalma, ibig sabihin, guilty ka. Di ba? Alam nyo sa totoo lang ito, mga kababayan, marami nang nagsabi nito, gusto kong sabihin ulit. Alam nyo, itong impeachment ni Sara, totoo lang, kung hayaan niyang kalkalin yung mga investigasyon na sinasabi, kung hahayaan niya na kalkalin itong mga tao, ang mga aligasyon laban sa kanya, tapos ending pag walang napatunayan, mga kababayan, walang mapatunayan, ibig sabihin, panalo siya sa 2028. Di ba?
Kung itong mga aligasyon sa impeachment na to, no, 3 and 4, kasi 4 na impeachment yan, kumbaga nag-withdraw yung pangalawa at yung number 1 ay na, kumbaga parang na-disqualified yata, no, kasi same lang naman. So ngayon mga kababayan, yung 3 and 4, no, na dalawang impeachment complaint laban sa kanya, ang problema dyan mga kababayan, kung talagang alam ni Sara na walang katotohanan, yung mga paratang sa kanya, yung impeachment na yan, hayaan niya dapat nakalkalin at ipakita niya sa taong bayan na malinis siya. Di ba? Napakasimple lang naman. Diyos ko, wala akong ginawang mali. O, kalkalin ninyo, I'm open. Ganun dapat, no? Comedian Vlog, Miguel of Shoutout, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Diba? Ayan, kalkalin ng taong bayan, kalkalin ng mga nag-akusa sa'yo nang malaman, diba, ng taong bayan na malinis ka. Kasi sa totoo lang, kung yung itong impeachment na to, ay hindi mo harangin at hayaan mong magsalita, hayaan mong magkalkal, tapos ending walang nangyari, malaking puntos sa'yo yan. No, malaking puntos at mas lalo kang hangaan at mahalin ng taong bayan. Ang problema, hindi pa nga nag-umpisa, kailan na? 'Di ba? Ano na ngayon? 14. So 'di ba bukas sa Lunes umpisahan na? No? Umpisahan na sa Lunes kasi hanggang 15 yata itong pang 10 days na palugit kay Sara eh. Pagka 15, so linggo ang 15, ngayon ba Sabado 14, o linggo 15, o 16 Monday. So sa 16 umpisahan na ito. Continue mga kababayan. Anya, sapat na dapat ang mga ebidensya noong idineklarang sufficient in substance ng Justice Committee ang dalawang reklamo laban sa kanya. Kaya hindi na raw dapat magsagawa pa ng paghahanap ng ebidensya. Pero para kay Manila 3rd District Representative Joel Chua na miyembro ng Justice Committee, hindi fishing expedition ang apela ni Diokno. So hindi ibig sabihin nun na walang ebidensya taliwas sa sinasabi ng ating Vice Presidente. At para magbigay linaw lamang po, maliwanag naman na mukhang hindi siya masyadong familiar doon sa determination ng substance, no, sufficiency in substance. Maliwanag naman po sa aming rules na sa determination ng sufficiency in substance, ang tamang ititignan mo lamang ay yung recital of facts of the offense charge. At kung may pinapatunayan man daw ang pahayag ng VP, Vince ito ay Ayala, takot hello siya po. sa mga nalalaman ng dati umano niyang bagman na si Ramil Madriaga Tama! na tatayong testigo laban sa kanya. Ito pa mga kababayan, ito pa yung pangalawang kabado si Sara at natataranta na. Kasi bakit? Marami pong lumalabas ngayon mga kababayan na itinanggi nga ni Sara na hindi daw niya kilala itong, ano ba yan? Hindi daw niya kilala itong si Ramil Madriaga. Pero mga kababayan, napakarami pong mga video na naglabasan ngayon na si Ramil Madriaga, no, nag-training sa mga security guard niya. Si Ramil ang nagtitraining. Pangalawa, dito pa yung mga motor na niregalo ni Digong, no, nilabas ni Ramil, yung mga cellphone pa. Nako. Diba? Mga kababayan, actually ganyan po talaga yan si Mingming, gustong lumabas kasi. Saglit lang po Halika na. Ha? Labas ka na? Bakit? Punta ka na doon. Nagpapabukas ng pinto. Ganun na siya. Kaya mga kababayan, isa pa ito. Pakinggan niyo yung napakasinungaling ni Sara. Ito po, pakinggan niyo. Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Diba? Ngayon sasabihin mo, hindi mo kilala si Ramil. Have you ever struggled allegations of bags of money being delivered po kaya Congressman Zaldico, Congressman Romualdez? Allegations of bags of money being delivered po kaya Congressman Zaldico, Congressman Romualdez? Do you have any reaction on that? Billions of
money po? Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na Second, yan hello po. pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. So ibig sabihin mga kababayan, si Sara na mismo nagpatunay, bago pa lang daw sila naging president at vice president, alam na niya itong mga delivery na yan. So bakit ibato nila kay PBBM kung si Sara na mismo nagsabi? 'Di ba? Ito. Allegations of bags of money being delivered po kila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. 'Di ba? Kita nyo? Lumabas mismo sa bunganga ni Sara. Ngayon, paano nila isisi kay PBBM na si PBBM ang mastermind at madelibera ng pera? Ang sabi mismo ni Sara, matagal nang nangyari yan at matagal na naming alam at napag-usapan yan bago pa lang kami umupo bilang president at vice president. So bakit niyo isasabi kay PBBM, di ba? Diyan pa lang mga kababayan, dito mo malalaman ako, sabi ko sa inyo mga kababayan, natataranta na si Lustay. Kasi nga, di ba kung naalala ninyo, lagi siyang pinapagalitan ng abogado niya. Kasi nga, minsan sumasagot siya sa mga vloggers sa social media pag in-interview siya. Alam nyo yung hindi siya marunong magsinungaling. Sa totoo lang, mga kababayan. Hindi siya marunong magsinungaling. Kailangan kasi si Sara, kailangan meron siyang projector, meron siyang scriptwriter, meron siyang bago mo siya interviewin, kailangan pag-aralan niya yung i-interview mo. Bago mo siya interviewin or tanungin, kailangan alam niya yung itatanong mo kasi alam niya kung paano lusutan. Kasi kung on the spot mo siyang tatanungin, hindi niya alam ang sasagot. Di ba? Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Nagkaintindihan kayo na. Hindi, actually ma'am, yung kuting namin, pag gusto niyang lumabas, pupunta siya sa pinto, tapos magsigaw-sigaw, nakatingala siya dun sa doorknob. Ibig sabihin, lalabas siya. Oo, nagutom. So, ayun po, mga kababayan, continue. Kung wala naman po siyang kinatatakutan, so hahayaan niya. Nang sa ganon, ang statement po ni Madriaga ay kanilang mapabulaan pagdating na sa trial, kung saan mako-cross-examine yung testigo. Sa amin naman po kasi, kaya kinakailangan na ito ay iharap muna sa amin sa hearing para siyempre malaman namin kung pinatotohanan niya yung kanyang salaysay dun sa sinumpaang salaysay niya. Kung siya ba ay pinwersa, kusang loob ba niya itong ginawa. Nirerespeto naman ni Diokno ang opinyon ni VP Sara tungkol sa impeachment proceedings. Pero mananatili raw ang kanyang apela sa komite na makatutulong sa pagsusuri ng mga ebidensya laban sa bise. Patay. May pagkakataon din naman daw ang bise na pabulaanan ang mga alegasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, talagang mahihirapan talaga si Lustay lumusot dyan. Kasi mga kababayan, medyo mabigat. Mabigat talaga. Ito pa mga kababayan. Maaring paagahin ng House Committee on Justice ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte kung hindi makakapagpasa ng sagot sa Kamara ang kampo ni Duterte sa Lunes, 10 araw matapos ipadala ng Justice Committee ang notice noong March 5. Matatapos na po yung 10 days by this weekend. So hopefully by Monday, the answer will be submitted to
Congress, no, to the House Committee Yan. on Justice. Nauna na ng tinawag ni Duterte na fishing expedition ang impeachment proceedings laban sa kanya at patunay anyang kulang sa ebidensya ang impeachment. Ito ay kasunod ng inihaing motion ni Akbayan Representative Chel Diokno para isubpina ang mga dokumento kabilang ang bank statements, tax records at business documents ng mag-asawang Duterte na maaaring maging mahalagang ebidensya sa impeachment hearings. Oh, di ba? Mga kababayan, kasi itong mga bank account, no, yung mga documents, no, itong kanilang mga asset ay isasabina na kasi. So kakalkalin na nga. Ngayon, mga kababayan, dito na natataranta si Buday. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Sa araw ng hearing, si Sara wala sa Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Sa araw ng hearing, wala yan dito. Ang papupuntahin niya lang yan dyan sa hearing ay mga abogado niya. Kasi nga, kung in case na mapatunayan at mag-guilty siya dyan, mahirap siyang habulin kung nasa ibang bansa na siya. Kasi bali-balita ko, mga kababayan, ito may nagchismis na meron daw dalawang magkakapatid na nag-umpisa na daw namili ng gamit sa bahay ng kanilang nanay sa Germany. Nag-umpisa na daw na pinaayos, no? Itong mga lumang gamit, pinarenovate na daw. Nagpa-renovate na daw eh. So, ibig sabihin, nagpa-renovate ka, anong purpose doon ka titira? Nako. Diyos ko po, mga kababayan. Ayan na. Kakalkalin na kasi, mga kababayan. Ha? May formal man na tugon o wala si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaints laban sa kanya, nakatakdang mag-convene ulit ang House Justice Committee sa March 18, araw ng Miyerkules. Ayon kay House Justice Committee Chairperson and Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro, layo nitong mapag-usapan ng ilang issue bago ang pagsimula ng formal na pagdinig o hearing proper sa April 8 kaugnay ng mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. We have issued already the notice. Hala. That is for our committee hearing on Wednesday, March 18. Hala. The purpose March of which 18. is to discuss preliminary matters, no? Hala. Prior to our hearing proper, Sa which will 18. start on April 8, tentatively. Dagdag pa nito, maaari ring pag-usapan ng hiling ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno kaugnay ng kustodiya ni Ramil Madriaga, ang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping. Itinuturing itong mahalagang testigo ng complainants sa impeachment dahil sa affidavit nitong dati umano siyang aide ni VP Duterte na nag-utos sa kanyang mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. But as a matter of fact, on the transfer of custody, pwede na namin i-discuss yan kasi it's a matter of urgency, no? Kailangan namin pag-usapan na yan. Para naman kay VP Duterte, nakakabahala ang pagtrato ngayon kay Madriaga na umano'y isang kidnapper. Muli rin itong iginiit na political attack ang impeachment para protektahan ang mga partikular. So bakit daw bibigyan ng itong kidnapper? Bakit daw tutulungan? Nakakabahala daw. Alam niyo, sa totoo lang, napaka-simple lang yan eh. Alam mo, kung hindi ka kinakabahan, hindi ka natatakot, wala ka dapat reaksyon dyan eh. Hayaan mo dapat. Hayaan mo si Madriaga magsalita. Kaso lang, mga kababayan, inaantay ko talaga na darating sa punto, mga kababayan, inaantay ko na darating sa punto na yung cellphone ni Madriaga ay makuha at examine, 'di ba? May tawag doon, forensic examination ang tawag doon. Ma-forensic examine ito ng NBI, ng Ombudsman at ng Kamara, no? At kapag ito'y na forensic examine at yung mga affidavit, no, ang laman ng affidavit ni Madriaga sa kanyang mga testimonya ay mag-match. Kasi nga ang hilig daw talaga ni Madriaga, mga kababayan, na kapag utusan siya ni Digong noon, magpipicture siya, no, pipicturean niya yung hinahatiran niya. Ngayon, bago siya magpicture niyan, may nakadikit dyan na label. Halimbawa, ito picture, Aguda Street, Muntinlupa, Aguado. Aguado ba? Aguda. Hindi ko alam kung anong, Katarungan. Katarungan Village sa Muntinlupa. Naghatid ako ng 1 billion. Utos ni Digong. May ganun eh.
Sa kanyang affidavit na basa ko mga kababayan, meron siyang inutusan daw siya ni Digong doon sa kanyang affidavit na nag-drive siya ng isang kotse na malaki, parang van, malaking van na puno, halagang 1 billion nasa loob ng van. Yung van tinanggal yung mga upuan. Ngayon, yung van na yun, puno ng 1 billion cash, hinatid niya sa Katarungan Village, no? Katarungan Village sa Muntinlupa. Yan ang ano ni Madriaga ha. So ngayon mga kababayan, nakadetalye lahat yan dun sa cellphone niya. Kasi ang sabi pa ni Madriaga dun sa affidavit, once daw na nandun na siya sa location na hinatiran, pipicturan niya ang patunay na nandun siya. Kasi baka sabihin ni Digong, tinakbo niya. So, pinicturan niya, isend niya ngayon. O, ito na po, MC. MC kasi ang tawag niya kay Digong. Ayan, anong sabi boss? Hinahanap ka ng DDS, sabi mo daw magurgur ka sa liig, sabi ng DDS nakauwi na daw si Digong. Tain nila purple. Paano makauwi yun? Pag umuwi yun si Digong, pantay ang paa, may bulak sa ilong, nakagarapon. So ito po mga kababayan, pwede naman nating tanungin, na sino bang hinahatiran ni Madriaga sa Katarungan Village? Ito po Katarungan Village sa Muntinlupa ng 1 billion. May connection ito Katarungan Village. Kenneth Dong. This is a brand new house in Katarungan Village, Muntinlupa. Katarungan Village. Kenneth Dong. Indikasyon ng tila pagmamanipula sa kwento. Kaya ang I feel like you're Isang think of gagong kongresista. Because that is... Kaya nga po, tatapusin niyo ako para may... Ito yun mga kababayan, Kenneth Dong. Makita nyo naman to Kenneth Dong na aresto. Ayan, ito. Alak ka! Pati si Maro. Sino kaya yung inaresto sa Katarungan Village? May indikasyon. Oo nga, Naalala ko lang, to our... Ito mga kababayan, hanapin ko lang. Kenneth Love. Parang dito nga sige may conclusion. Ayan, Kenneth Dong. Drug lord na aresto. Hindi ko sure kung ito ba yung spelling ng pangalan niya. Mga kababayan, na aresto na. Ayan Hawak na ng National Bureau of Investigation ang isa sa mga suspects na naipuslit na 6.4 billion pesos na shabu sa Valenzuela. Ay, hindi ito. Hawak na ng National Bureau of Wait lang Investigation ang isa sa mga suspects na naipuslit na 6.4 billion pesos na shabu sa Valenzuela. Naaresto si Dong Ishen o mas kilalang Kenneth Dong ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division sa Katarungan Village sa Muntinlupa City. Hala ka? Parang may connection. Bakit naghatid si Madriaga ng 1 billion na isang van sa Katarungan Village sa Muntinlupa? So, sino ba ang hinatiran doon sa Muntinlupa? Ulitin ko saan si Kenneth Dong na aresto? Hawak na ng National Bureau of Investigation ang isa sa mga suspects na naipuslit na 6.4 billion pesos na shabu sa Valenzuela. Naaresto si Dong Ishen o mas kilalang Kenneth Dong ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division sa Katarungan Village sa Muntinlupa City kahapon. Si Kenneth Dong ang itinuro ng Katarungan Village. Si Kenneth Dong. Katarungan Village. Tapos, sa Katarungan Village din, naghatid si Madriaga. Hala ka. Ito, Madriaga. Katarungan. Hala ka, Diyos ko. Village. Muntinlupa. This is a neighborhood tour for Ayan Katarungan Village. Madriaga. Hala ka. This is a neighborhood. Unyemas na yan, mga kababayan. You took on the legal task for a witness who shall testify against a potential presidential candidate. But if Madriaga has been in jail since 2023 for kidnapping charges, paano nakapag-execute ng affidavit si Madriaga? And would you know who reached out to him?
Well, I don't think... May nag-aalok daw ng hanggang 1 bilyong House panel find impeachment. very... Dahil nga po, 200K there. Hala, Future homeowners. hindi ko lang maano mga kababayan wait lang Madriaga affidavit. Naku, naghahatid ng pera. Hindi ko lang makita mga kababayan yung mga yung video. Madriaga, ayan, Madriaga naghatid ng pera. Utos ni Sara. Ito mga kababayan, idugtong-dugtong nyo. Once ba, twice na raw tinangkang suhulan si Ramil Madriaga para Big na Tinawag ni Vice President Sara Pinondon umano ng mga pogo operator at drug lords ang kandidatura noon ni VP Sara Duterte. Ayon po yan sa umano'y dating bagban ng bise. Nasa frontline na balitang yan, Camille Sumonte. Pakinggan natin. Nadadawit na naman sa panibagong kontrobersya si Vice President Sara Duterte. Lumuta ang nagpakilalang dating bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Sa kanyang sworn affidavit, idinitali ni Madriaga ang akusasyon niya na nakinabang si VP Sara sa pera na nanggagaling sa mga drug lord at pogo operators. Nagtrabaho raw si Madriaga para kay VP Sara noong alkalde pa siya ng Davao City. Si Madriaga raw ang nagbibigay ng intelligence reports noong 2018 para sa plano noon ni VP Sara na tumakbo bilang presidente. Siya rin daw ang nagtatag ng grupong Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit dito ay pera mula umano sa pogo operators at drug dealers. Kasama rin daw sa pinondohan ang iba pang support group para sa kandidatura noon ni Duterte. Ayan. Minsan nag-uutos sa kanya kung saan kukunin yung pera, isang Chinese na kadikit ni Michael Yang. Kaya, ang putok niya, every time na may papakuhang pera or may iiwang pera, ang alam niya talaga, galing yun sa Pogo kasi meron pa siyang pinagpipick up ng pera somewhere sa Pampanga na isang hotel daw sa loob ng isang subdivision at nakikita niya ang mga Chinese na kausap at pinatawagan siya mismo ng Chinese na kausap. Kaya alam niya talagang Pogo mania. Nang manalo raw si Sara bilang Vice President, si Madriaga raw ang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Siya rin daw ang nagpakilala kay Colonel Dennis Nolasco na isa sa mga pinagpasahan umano ng milyong-milyong confidential funds mula sa Office of the Vice President at DepEd. Ayan. Si Nolasco naman ang kumuha kay Colonel Raymond Dante La Chica na dawit din sa investigasyon sa confidential funds. December 2022, personal na inabutan umano nila Chica si Madriaga ng duffel bags na naglalaman ng aabot sa 35 million pesos kada isa. Isa raw sa mga duffel bag ay hinatid mismo ni Madriaga sa isang mayor sa Laguna, habang ang isa pa ay hinatid sa isang comedy bar sa Quezon City kung saan nandoon daw si OVP spokesperson Reynold Monsayat. Ang isa naman ay iniwan sa kotse na minamaneho niya papuntang parking ng Office of the Ombudsman. May mga pagkakataon na mismo si BP Yan! Sara utos na ihatid tong pera sa ganitong tao, sa ganitong location. May tatawag sa kanya, may magte-text kung saan niya iiwan, kung anong plaka ng kotse na tatabihan niya, kung saan location. Ang pinakamalaking delivery raw ng pera ay nangyari noong 2020 nang ihatid niya ang 1 bilyong pisong cash na lulan ng isang van. Dinala niya raw ito sa Katarungan Village sa Muntinlupa City. Di ba? Ang pinakamalaking dineliver na cash ay 1 bilyong piso. Ayan ban for first quarter of February 2020, I was instructed by Canlas PSG officer who I came in Davao to pick up a super grandia, at the Jollibee Kamuning, Quezon City and deliver it. A car was in Daan Hari, Muntinlupa City. From the meeting, I was told to proceed to Katarungan Village nearby where I handed the key of 2 men who were Black Honda Civic. Nakasakay daw sa Black Honda Civic. O, diba? So, sinong hahatira ni Madriaga ng 1 bilyong cash na nakasakay sa Grandia van sa Katarungan Village? Sino ba ang inaristo sa Katarungan Village? Di si Kenneth Dong lang naman na isang drug lord na kaibigan ni Pulong. Ayan.
Eto na. Eto na. Mga kababayan, etong mga affidavit ni Madriaga, kapag inisa-isa mo yan at nag-match lahat, nga si Sara. Nako mga kababayan, kaya nga umalma eh. Diba? Mafia talaga, Sir Henry. Hindi parang mafia. Mafia talaga sila. Siyempre, hawak nila ang lahat. Sabi pa nga ni Robin Padilla, mga kababayan, hawak nila ang lahat. Diyos ko naman. Sino ba namang, naku,